iba pang balita, magsasagawa ng mas investigasyon ng National Bureau of Investigation upang maging batayan sa paglilitis sa mga akusadong sangkot sa pork barrel scam. Para sa detalye, balitaan mo kami Noel Perfecto. Tiwala si NBI Director Virgilio Mendez na naging makabuluhanan ang malalimang investigasyon na pinatupad ng Special Task Force ng NBI kung kaya naging basehan ito ng pagsampa ng kasong pandarambong laban sa 3 mambabatas at lahat pa ng ibang mga sangkot sa PDAF scam, partikular ang utak nito na si Janet Lim Napoles. Our efforts paid off with the result of the investigation. And we hope that the system will move fast. Iniagri ni Director Mendez sa government television station na marami pang mga personalidad na masasangkot sa susunod pang mga kasong may kinalaman sa PDAF scam at posible rin magkaroon pa ng ikatlong batch sa mga may sasangkot sa bilyon-bilyong pisong halaga ng Priority Development Assistance Fund scam. Well, in due time, because the efforts are still ongoing. Our people here in the Bureau, especially the team that is working on this, are still doubly exerting their efforts to fast-track the investigation of the other cases related to this scam. Samantala, nagbigay rin ng kanilang reaksyon ng mga magulang ni Senador Jinggoy Estrada hinggil sa pagkakasangkot ng anak nila sa PDAF scam. Ayon kay Manila Mayor Erap Estrada, kayang-kaya ni Jinggoy dahil paglaban ng sarili nito. Habang si dating Senadora Dr. Loy Estrada naman ay matatag na sinagot ang ilang mga katanungan ng mga mamamahayag. And I would say that anybody is presumed innocent unless proven guilty. Let the court decide. I cannot preempt that. Well, I'm hurting. Diba? If you're in my place, you'll feel the same. Masakit. Pero ayaw ko na yung may stress ako. Ayaw ko yung may tension ako dahil may edad na ako. Samantala, sa isang long-distance telephone interview, sinabi naman ni Jinggoy Estrada na haharapin niya ang lahat ng mga ibinibintang sa kanya at hindi siya natatakot sa anumang kaso. Sa telebisyon ng bayan, ako naman si Noel Perfecto.